Ang kasaysayang ito ay mula sa padalang liham ni Tina. Ikukubli ko rin ang mga pangalan ng iba pang mga tauhan sa ipinadala niyang pagtatapat. Dear Heart, Hi there. My name is Tina. No, hindi Christina o Bettina at lalong hindi Matutina. Just plain Tina. Mabuti na yung maliwanag, di ba? Kinlaro ito kasi ang initials ko ay TNT. Nope, hindi trinithertoluene o dinamita ang ibig kong sabihin. Ay nako, let me start again na nga lang this letter. Dear Heart, my name is Tina Noriega Trajano. Ganda ng name ko, di ba? Parang pangalan ng artista. Pero itong initials ko ang sa aking paniwala ay siyang umimpluwensya sa naging kapalaran ko sa buhay. TNT. Tago ng tago. Ay, wala naman akong hilig sa larong taguan maski nung bata pa ako. Anong palagay mo, dear heart? May epekto ang pangalan, di ba? Sa destiny ng isang tao. Like yung friends kong sina Mary Balimbing at Esperanza Mapalad. Pero, hindi nga pala kanilang karanasan ang isasalaysay ko sa iyo para i-share sa kapwa ko readers ng Queen of Hearts novels. Next time na lang, okay? And so, eto na ang kwento ng aking buhay. Sa biglang tingin, hindi masasabing poor si Tina. Ang laki pala ng bahay niyo. Bulalas ni Michelle. Binaliwala ni Tina ang pagkasurpresa ng kasama. Ipinasok niya ang isang braso sa pagitan ng res na bakal para buksan ang gate. Akala ko ba mahirap lang kayo? Tanong uli ng kaibigan. Talaga naman sagot ni Tina sa kaklase. Kung mayaman kami, di sana sa exclusive school ako naka-enroll. Halika, pasok na. Second year college ang dalawa at nasa pang-umagang block section. Magka-birthday sila. Sabay silang nag-18 anyos 4 weeks ago. Pero hindi naman pang mahirap ang school natin, Tina. Sabi uli ni Michelle. Totoo ang sinabi ni Michelle. Nasa university belt ang private school na yon. Maayos ang reputasyon. Hindi itinuturing na diploma mill. Muling isinara ni Tina ang gate. Poor pa rin kami, Michelle, sabi ni Tina. Kahit anong sabihin mo. Tricycle driver lang ang tatay ko at ang nanay ko, babaeng bahay lang. Nakalabi si Tina sa ibinigay na huling impormasyon. Ikaw naman, sabi ni Michelle. Bakit parang minimenos mo ang parents mo? Hindi naman masyado. Inilabas ni Tina ang house key para i-unlock ang front door. Pagkaraan, idinugtong niya. Konti lang. Marangal na hanap buhay ang mamasada ng tricycle, sabi ni Michelle. Ang tatay ko nga, driver din. Yun nga lang, hindi sa amin yung jeepney. Di tulad nyo. Sa inyo yata yung tricycle na ipinapasada ng tatay mo. Kahit na, sabi ni Tina, driver pa rin ang tawag sa kanya. O sige na nga, sabi ni Michelle. Driver na kung driver. Pero yung nanay mo, bakit parang masama ang loob mo sa pagiging plain housewife niya? Sabi mo nga marami kayong magkakapatid, di ba? I'm kaming lahat, sabi ni Tina. Ako ang panganay. Ang dami nga. Nakatawang comment ni Michelle. Ang hirap mag-alaga ng ganun karami kaya dapat pasalamat ka sa mother mo. Pinili niyang maging babaeng bahay kaysa maging working mom. Kung ganyan ang opinion mo, bahala ka. Pero ang ganda talaga nitong bahay ninyo. Binalikan ni Michelle ang ibinungad na paksa.
Nasa loob na sila noon, sa bulwagan. Iminwestra ni Tina ang malaking sofa. Ilagay mo muna riyan ang things mo. Dahil sa kusina. Maghagilap tayo ng merienda. Ginawa naman iyon ng kaklase. Si Tina ay ipinatong ang dalang shoulder bag sa side table sa tabi ng display cabinet. Nasaan ang mother mo? Tanong ni Michelle nang patungo na sila sa kusina. Bakit parang wala yatang tao rito sa inyo? Nasaan ang mga kapatid mo? Nasa school yung apat, sabi ni Tina. At pag ganitong oras, nasa mga lola ko si nanay at yung bunso namin. Andito rin sa subdivision ang tinitirahan ni lola. 2 kanto lang ang layo. Pagpasok nila sa kitchen area, lalo nang namangha si Michelle. State of the art ang mga gamit. Mataas ang refrigerator na parang 2 na pinagtabi lang. Magkabukod ang mga pinto. Isang fridge, isang freezer. Ang convection oven at microwave ay eksaktong-eksakto ang pwesto sa isang panig ng dingding. Pasadya ang kabuuan ng kitchen at mga cabinets. Maging ang lababo ay pangmayaman. 2 ang movable na faucet. Isa para sa hot water at isa para sa cold water. Sa isang bahagi ng kitchen ay naroon ang shelves na lalagyan ng bread toaster, oven toaster, sandwich maker, blender, food processor, bread maker. Kahit ang ate ko, sabi ni Michelle, yung nasa States, wala siyang bread maker. Ni minsan naman, sabi ni Tina, di pa namin ginamit yung bread maker. Mas madaling pumunta sa bakery sa labasan at bumili ng luto ng tinapay. Binuksan ni Tina ang fridge door. Halika, Michelle. Tumingin ka kung ano ang type mong lunch. Huwag ng merienda. Total, halos 12:00 na ng tanghali. Pagsilip doon ng kaklase, napakunot na ito. Halatang masama ang loob nito nang tumingin kay Tina at sabi, hindi ko maubos maisip kung bakit kailangan mo kong bulahin. Nagtaka si Tina. At anong ibinola ko sa iyo? Na mahirap lang kayo. May mahirap bang ganito kalaki ang bahay? Ganito kaganda ang mga kasangkapan? At higit sa lahat, ganito ang laman ng refrigerator? Lahat ng pagkain doon ay puro imported. Mula sa mga palaman sa tinapay, sa mga deboting fruit juice, at dilatang soft drinks, mga prutas. Ang local food stuff lang na makikita roon ay ang Goldilocks cake at isang box ng Dunkin' Donuts. Malakas na napatawa si Tina. Naintriga ba kayo? Mayaman nga ba o mahirap lang si Tina? Abangan.